Kaya ho, alam nyo, yung exercise, ang maganda sana talaga sa mga lugar na mga kabataan, merong sports facilities, di ba? Ang problema ho, dito sa ibang mga barangay natin, di bali siguro yung nasa probinsya na liblib na lugar, merong kalsada, hindi masyadong nadadaanan. Pero ngayon ho, dito sa Metro Manila, ito problema dahil meron hong napipikon na lumapit sa atin ng mga nanonood sa atin. At ang ikinapipikon daw ho niya ay isang basketball court dito po sa Caloocan City na nakatayo mismo sa kalsada. Ang problema nga ho dyan, nagsisilbi daw ho yan na peligro talaga doon sa mga naglalaro. At bukod pa nga doon sa peligro ho yan, sagabal ho talaga sa traffic. Ito ho ngayon pinuntahan ni Monica. Kasama ho ang ating Bawal ang Pikon team. Hindi ho para maglaro ng bagay. Meron ka ba basketball? Sa ano lang kuya, arcade lang. Shooting. Oo, ganun lang. Hindi ho siya doon. O kaya, kasi meron labang kayo. Shooting O ano tayo? Ice tubig. Ano yun? Ano ice tubig? Kami nung araw kasi may pustahan yung mga bata dyan, ice tubig Mananalo, lilibre na ice tubig. Bibigyan ka ice tubig. O kaya, yung matatalo, papapepsihin mo. Mas mahal, Pepsi. Oo. Mas sikat Pepsi nung kaysa sa Coke. Ang alam ko kuya, yung lusot. Yung lulusot sa... Suutan naman yon. Oo. Suutan naman yon. O yung kada shoot mo, susuot yung Yun ang naririnig ko dati. Oo. 369, tawag doon. 369. Oh, 369. Alam mo may 369? Hindi Ano ba yun? Bakit? 36. Numbers! Ano ba 369? 21, alam mo. Number din. Number nga, 21. May 369. Pagka sinabing 369, kung sino makaunang makascore ng 3, bawa, nauna kami naka-3. Okay. Kalaban namin kayo. Okay. Susuot kayo sa amin. Tapos, unahan ulit yun maka-6. Kung sino mauna maka-6, siya naman ang lulusot. Oo, alba, nauna naman kayo na naka-6, kami naman lulusot. Alba, nahabol mo kami. Tapos, susunod 9. Okay. Kung sino unang ganun din. Basta, ang 21 ganun din, kuya? Hindi, ang 21, iba naman ang 21. Ang 21, nandun ka sa free throw line. Okay. Tapos, mag-shoot ka sa free throw line. Yung shoot mo na una na malayo, 2 points yun. Okay. Tapos, lalapit ka ngayon, kukunin mo ngayon yung bola. Pagka-shoot mo nung kailangan wag tumalbog yung bola. Diba, sinute mo nga, shoot! Kailangan wag tumalbog ng 2 beses yung bola. Dapat isang beses lang, makuha mo na. Dapat, tumalbog na 1 beses yung bola, makuha mo na. Tapos, shoot mo ngayon ng ulit dun sa malapit. 1 point naman yun. Okay. So, unahan kayo maka-21. Nagganon. Halimbawa, hindi ko na-shoot yung unang shoot. Okay. Pag hindi ko na-shoot yung unang shoot, na-shoot ko yung isang pangalawa, 1 point lang. Pero, yun ang kasunod ko. Pero halimbawa, nakaka-3 ako ng nakaka-3. Okay. Dahil yung una ko, 2 points, and then sumunod ay 1 point. Ako ulit. So hanggang hindi ako sumasablay dun sa dalawang... Pag sumablay ako, ikaw na. Pero habang hindi ako sumasablay, dire-diretso. Hanggang maka-21 ako. Pag naka-21 na akong nauna kaysa sa'yo, talo ka. Panalo ako. Ganun pala yun. Ayan. Marami pa ng mga larong yung basketball. backshoot. Alam mo yung backshoot? Backshoot? Hindi. Backshoot? Ano yun? Oo. Nung araw kami sa probinsya, oy, backshoot tayo, backshoot. Ano yun? Hindi mo alam ang backshoot? Hindi. Beckwat, alam mo? Hindi rin. Alam ko lang Becky, kuya. Belat lang yata. Hindi ko alam yung backshoot. Hindi, yeah. Shoot back. Hindi rin. Ano yun? Hindi, kasi mga parang, yun ang naging tawag sa probinsya. Kasi dapat yun, pag nakashoot ako, babalik mo sa akin. So you have to give it back to me. Parang instead of saying, back, shoot. Back, shoot. Shoot, back. Give it back to me pag na-shoot ko. Pag hindi ko na na-shoot, no back. Kaya tawag ng mga bata doon, backshoot tayo, backshoot. Backshoot. Bawa, nag-shoot kang ganon. Hindi binigay sa'yo. Oy! Back. Backshoot, di ba? Ganun. Ganun. Di mo alam ang backshoot. Ayun pala. Talagang mahirap. Alam ko lang yung normal na 4 na quarters. The normal game. Pero hindi ko alam marami pa ng mga side games.
Hindi mo na kasi inaabot ang mariwasa eh. Mariwasa, di ba Oo. isang ano yan? Kumpanya Basketball team yun. ng bola ba? Oo, hindi mo na inaabot sila Kaloy-Loy Saga. Parang naririnig ko pero hindi ko Hindi inabot. hindi mo na inaabot yan. Sila Danny Florencio, Hindi hindi na. mo na inaabot. Oo. Parang nung namulat ako Bagay sa ako, si PBA. Romeo na inaabot ko eh. Ngayon lang yun, kuya. Ngayon lang yun eh. Ito si Romeo. Ito, pinuntahan ko ito ni Monica. At tignan ho natin kung ano nga itong inirereklamong lugar. Ilang buwan na rin po ang nakararaan, kuya, nang may mag-report sa atin tungkol sa isang nakapipikong basketball court na matatagpuan sa Caloocan City. Paano ba naman kasi, nasa gitna po ito ng daan. Ngunit matapos lamang ng ilang linggo, ay nagawan din naman ito ng paraan, kuya. Ngunit ngayon, isa na naman pong report ang ating natanggap na parehas na reklamo. Di umano, ay mayroon daw pong basketball court na nasa gitna pa rin ng daan sa Caloocan City. At ngayong umaga, aalamin po ng ating team ang nasabing report. Kuya, yung natanggap po natin na report tungkol sa isa na namang nakabalandang basketball court ay matatagpuan naman sa Barangay 39, Zone 4, District 2 ng Caloocan City. In fact, ito yan kuya, no? Unang tingin pa lang, makikita mo agad na harang po ito sa daan. Kung mapapansin nyo, yung basketball court, mukhang nakalagak na dyan, no? Dahil may mga pabigat na bato doon sa mga paanan ng basketball court. At ngayon nga, susubukan nating dumaan, kuya, para makita kung gaano nga ba kahirap ang pagdaan dyan po sa mga basketball court. So, ayan, kuya. Ang dami rin nating napansin na mga bata na nandito sa basketball court. Mga maliliit po talaga. Hindi naman po biro yun dahil talagang daanan itong kalsadang ito. So, paano na lamang kung sabihin natin, hindi mapansin nung dumadaan na driver, mahagip po yung bata, napakadelikado. Again, kuya, ginagawa po natin ito hindi para mawalan ng libangan yung mga kabataan. In fact, napakaganda po nitong nangyayari ito dahil nalalayo po sila sa bisyo. Pero syempre, ayaw rin naman natin na malagay sila sa aksidente, kaya ang gusto lang naman natin ay mabigyan sila ng tamang lugar para hindi rin po sila makaperwisyo sa ating mga kababayan. Nakakadisgrasya, ganun. Para maganda yung paglalaro ng mga bata. Mga traffic minsan po nasisimulan po ito ng away. Mga sakyan na hindi nakakadaan, siyempre minsan may ulo. Tamang lugar yan na tayuan. Sa mga kinauukulan, minsan na po namin nailapit sa inyo ang ganitong klase ng problema. At hindi naman po kami napahiya dahil agad po kayo nagbigay ng solusyon sa nasabing issue. Kaya naman muli, ngayong umaga kumakatok po kami sa inyong opisina na baka sakali po maaari ninyong bigyan ulit ng solusyon ang nakabalandang court na sa ganon ay hindi na po ito maging perwisyo sa ating mga kababayan. At para naman po sa inyo, aming mga kasambahay, lagi pa rin po tayo maging mapagmasid at mapagmatyak at lagi ibulgar ang mga nakapipikong tao at bagay sa ating bayan. Hindi mo, mahabulin ng mga naglalaro o kaya sa sasakyan din delikado, di ba? Illegal yan Sama po natin si Chairman Lodimer Claudio ng Barangay 39, Zone 4, District 2, Caloocan City. Kap, magandang umaga po. Magandang umaga po dyan sa studio at sa mga tagapakinig po natin. Magandang umaga po sa lahat. Apo, si Kuya Daniel Razon po ito. Kasama ko si Monica Veralio. Good morning po. Opo, Kap, while I understand yung ating pong predicament, especially yung ating pagnanais ho na matulungan ang ating mga kabataan na mailayo sa mga bisyo, kagaya ng drugs, at kahit papaano ay mabigyan sila ng lugar na maaari silang makapaglaro ng basketball, ay nagiging kapansin-pansin na din po ito dyan sa inyong mga constituents at maging sa mga dumadaan na mga motorista. At nailapit po sa amin nga ito hong ating basketball court dyan sa kalye, dyan ho sa ating zona at sa ating hong barangay. Paano po ba ang balak natin dito, Kap? Ayoko maging kontrabida, no? At dun sa ating mga kabataan at mga naglalaro. Dahil ako lumaki rin na nagbabasketball noong araw sa kalye. Kaya lang sa amin ay sa probinsya. Ano po ba ang natin dito, Chairman? Plano ho natin?
Tama po kayo dyan, Kuya Daniel. Una-una po, gusto ko lang po ibigay yung situation ng barangay ko. Opo. Ang barangay po namin ay binubuo lang po ng mga iskinita. Yan lang po ang kalye namin na malaki-laki. Oho. Kaya yan lang po ang option namin para paglagyan ng basketball court. Oho. Kung papansinin niyo naman po, maluwag naman po nakakaraan yung mga sasakyan. In fact, doon sa panawagan po ng ating Pangulo, nalilin sila sa obstruction, ginawa na po namin lahat yun. Lahat mo naka-park na vehicle, yung mga kubol na nakahambalang, yung mga halaman na hindi dapat na nasa kalye, pati Yes. mga iba pong structure, pinag-aalas na po namin. Oo. Mapapansin din po nyo, kung napunta po yung crew nyo doon, may billboard na rin po kami nakalagay doon na nakalagay no parking zone, no parking zone, Yes. no away zone. Kasi nga po, pinipilit namin maging mas maluwag yung lugar para sa kayo, pagka nagkaroon ng emergency, ay makakapasok po ang lahat po ng mga uri ng sasakyan na pwedeng rumisponde, kagaya po ng bumbero. Pero Kap, ganito lang po. Naintindihan ko po yung inyong yung inyong predicament, ano. Ang ibig po bang sabihin nun ay wala tayong planong ituhong basketball court ay alisin? Kung meron po kaming paglilipatan o kaya meron po lugar na pwede paglaruan yung mga kabataan, pwede naman po. Ganito po kasi Kap, ang problema po natin ngayon, sabi nga ninyo, alaho tayong mapapaglipatan. Ang problema po natin ngayon dito, una, ang direktiba ng Pangulo na linisin ho yung ating mga kalsada. While sabi nga ninyo, nilinis naman po ninyo, palagay po ba ninyo itong ganito ay papayagan na ng Pangulo ngayon o ng mga namumuno ho sa MMDA at dun sa mga nagki-clear up operation sa ating mga kalye? Is this allowed na po ba, Kapitan? Hindi naman po sa pinauunahan ko po sila, pero po sa amin kasi, ang pananaw ko lang po dyan, wala po kasi mapaglalaro yung mga kabataan. Siguro po, baka pwede kami makiusap sa mga otoridad na sa umaga po, itatabi po namin siya, pagdating naman po sa gabi, para makapaglaro naman po yung mga kabataan. Oo, kasi po, ay Kap, ayun, sandali, nawala si Kap. Dadali na nga. Pakibalik natin si Kapitan pero sa standby lang. Kausapin ko na din si Engineer Alvarez ng OIC po ng Right of Way ng Engineering Department ng Caloocan City. Engineer, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, sir. Magandang umaga po. Si Kuya Daniel Rason po ito, kasama ko si Monica Veralio. Kami po gusto makipagtulungan dahil may mga pinarating po sa atin na hinaing yung ating mga motorista, kasama po yung ilang mga residente na nag-aalala dun sa kalagayan ng ating mga kababayan dito ho sa lugar ng Zone 4 ng Barangay 39 ng Caloocan. I understand ito po ay nasasakupan din ninyo. Meron pa rin ho kasing nakatayo na basketball court. Kausap ko nga ho si Kapitan. Sabi ko, ako lumaki rin na naglalaro sa basketball court sa kalye sa probinsya. Naintindihan ko naman ho yung predicament. Kaya lang po ito'y may piligrong daladala at kasabay na nga ho ng panawagan ng Pangulo na linisin po natin itong mga kalye ng obstruction. At ang problema din po dito, syempre ay meron din hong danger dun sa mga naglalaro dahil unang-una ito ho'y kalye. At meron naman hong konsumisyon din dun sa mga motorista dahil syempre, alam nyo, pagka ikaw ay nakakaabala ka dun sa naglalaro, nabibisit sa'yo yung naglalaro. Nakakaabala ka sa motorista, nabibisit sa'yo yung motorista. Paano po ba ang ating dito? Dahil nakikiusap naman to sila Kapitan na kung pwedeng i-retain pa rin natin at tatanggalin na lang daw pagka umaga at pagka gabi ay kung pwedeng ikabit at na may mapaglaruan yung mga kabataan. But I'm sure hindi naman huyang gabing-gabi pwedeng ilagay dahil ala namang sigurong maglalaro na ng gabing-gabi dyan. Paano po ba ito, Engineer? Mamaya rin po, sir, pupunta na rin namin yan para alamin po yung tayo po ng basketball court. At mamaya rin po, sir, kakasapin sa kabisa para po ipalis na po yan, sir. Kung sakali po talagang nakakasagabal sa mga tao, at talagang nakasagabal po yan, sir, kaya dapat po natin at-siluyan. Opo, hindi po. Ang general rule po kasi, una, ito po'y kalye. Pwede po bang, meron po ba kayong permit na pwedeng ibigay to put up a basketball court? Wala po, sir. Basta sa obstruction po, hindi po nagbibigay po ng permit ang City Hall po. Exactly. So how do we, paano po natin itong mapapag-usapan ng maayos? Kasi si Chairman po,
Ang pakiusap naman nila ay wag naman po ninyong tanggalin. Ano po ba ang compromise sa ganito? Dahil may mga problema din naman po tayo sa peligro, sa naglalaro at sa mga motorista. Dapat ito, tagalin mo natin. Una-una, wala naman po siyang safety po. No? Pangalawa po, naka-obstruct po siya sa kalsada. So, mamaya pong nangyari po, pupunta na po namin yan para po kasabis kabesa, para po ipatagal na po yan, sir. So, ito po sandali po pwede ko po pa kayong pag-usapin ni Kapitan. Nandito si Kapitan Claudio on air. Kap, magandang umaga po. Ako, magandang umaga po ulit. Opo, andito po si Engineer Alvarez at gusto din daw po kayo nga talagang makausap at pupuntahan daw po kayo. Engineer, ayan po si Kapitan Claudio. Makikinig po kami. Pwede niyo pong kausapin. Ako, magandang umaga po, Engineer. Mamaya po, sir, punta ako dyan sa barangay niyo po para mapag-usapan po natin mo yan. Kasi Actually po, Engineer, may sakit po ako. Pero kung ano po, hintayin ko po kayo sa bahay. Okay lang po ba na dito tayo sa bahay mag-usap? Opo, sir. Opo, kahit sa barangay po. Para po makita po natin yan, sir. Para po magawa na natin paraan. Kung talagang dapat po natin tagalin yan, tagalin na natin, sir. Meron po, sir, siguro. Hindi, pero... Ako, makakawas po kayo makakapunta para ang tabayan na po kayo. Pupunta pa kasi sa barangay 12, sir. Pero unahin ko na po kayo, sir. Unahin ko po yung mga umaga po. Mga 10, nandiyan na po ako sa inyo, sir. Okay, sige po. Ang tabayan na po kayo. Kap, alas 10 daw po, Kap. Opo. Ako yan din. Nagtapi po, 10 a.m. Okay, mag-uusap na lang po kayo. Masabat lang po ako, Engineer. Kagaya po na sinabi ninyo, wala po itong compromise. Tama po ba yon? Wala pong compromise po yan. So, ang inyo pong i-coordinate dito kay Kapitan ay ito'y i-order na tanggalin. Tama po ba yon? Opo, sir. Pero yung ano na po natin, sir, ito talagang delikado po sa mga kabataan, sa mga commuters po, sa mga dumadaan po. Patanggal na po natin, sir. No, kasi ganito po. Regardless, Engineer, wag na muna natin ang pag-usapan yon. If it is the law that we're going to follow, kailangan ho bang tanggalin o hindi? Yung pong laws natin, sir, kailangan tanggalin natin yung mga naka-obstruct sa mga kalsada po. So, kasi po, meron kayong papasubali doon sa sinasabi ninyo kung talagang nakaka-obstruct, kung talagang delikado. Yun ang sinasabi po ninyo. Kung halimbawa sabihin po sa inyo ni Kapitan na hindi, gagawa kami ng paraan para hindi, ayan nga, nakakadaan naman yung kotse. At kami naman ay nagbabantay naman. Pwede ho ba yun? Compromise? Ay, hindi na po siguro, sir, kasi may direktiba po ngayon sa atin, natanggalin po lahat ng mga naka-obstruct sa kalsada. Lahat po yan, tatanggalin po natin, sir. So in other words po, ay wala na tayong compromise dito, talagang tatanggalin na po ito. Siguro po, ang mangyayari po niya, ihahanap po namin ng marilipatan po yung basketball court nila para po may suggest sa city na mapagawa po ng panibagong palaro po yung mga bata. Okay, so while hindi pa po kayo nakakakita ng paglilipatan, Engineer, will you still allow that na nandyan po? Hindi na po siguro, sir. Katulad po niya na medyo nagkaroon na po siya ng issue at the same time, nasa kalsada po talaga siya. So, tatanggalin na po natin yan, sir. Ayun. Kapitan. Opo. Meron ho ba kayong nakitang pwedeng paglipatan kung sakali? Gaya po nga nakabi ko, Kuya Daniel, ang barangay po namin ay napakaliit po lamang. Binubuo po ng mga estilita saka isang malaking kalye. Yun lang po ang malaking kalye namin, yung J. Doro, saka yung Pearl Street. Yung Pearl Street po, yun yung nandun po yung basketball court. So wala ho talagang... Wala pa pong alternative na pwedeng paglagyan. Okay. Una-una po, yung lugar po na yun ay walang residente. Okay. Kaya po nakakapaglaro sa gabi, dahil nga po wala na permisyo. Kaya sa naman po ilalagay natin sa residential, mas magiging problema po yun, mas maraming nagre-reklamo. So ang problema po, Kapitan, kagaya po na sinasabi ni Engineer, mukhang wala ho tayong compromise dito dahil sa pinapaklear daw po talaga, kailangan po nating tanggalin. Will you abide by that, Kap? Kung yun po ang order, wala naman po akong magagawa. Ang amin po ay nakikiusap kami. Mas mabuti po ng mga kabataan na maglaro, kaya po naman po mapawala sila sa masamang bisyo. Kasi po, paano natin matutulungan yung mga kabataan na i-spend yung mga leisure time kung pababayaan po natin sila na walang ginagawa. Kung magiging busy po sila sa basketball na yan, at least nakakatulong po tayo sa kanila. Sa akin po, kaya ng paulit-ulit po sinasabi, nakikiusap po kami. Ayun. Pwede na po, kahit sa umaga, itatabi po namin.
Pagdating naman po sa gabi, ilalagay po ulit. Yeah. Tapos papansinin niyo po, hindi naman po ganun kabisi yung kalye na yan. Okay. Yan po yung parang Sandali po. alternate route lang. Okay. Pag sinasabi po nung siguro yung nagreklamo, nung nagbaha sa Arpapa, talaga po nagka-traffic. Kasi po, also magbaha po doon, unpassable po ang Arpapa. Okay. Kaya po siguro siya nag-stuck doon sa lugar namin. Alright, Kap, saglit po ito ang ating engineer. Yes, sir. Nadinig niyo po yung sinasabi ni Kap. Is that acceptable? Pero talagang ganyan po, sir, kasi po talagang ano lang ni Cabeza po yung mga kabataan niya na talaga pong gusto niya magkaroon po ng palaruan po yung mga kabataan niya. Kaya lang talaga wala namang time gagawa. Kung since sa kalsada po yan at talaga dapat tanggalin, tatanggalin po natin, sir. Ayun. So, kumbaga, parang hindi naman natin maitatama yung isang mali nang gagawa tayo ulit ng isa pang mali. Parang ganun nga po, sir. Kaya lang po si Cabeza, siyempre, hindi naman natin si Cabeza. Ang gusto lang naman niya, may mapaglaruan yung mga kabataan sa kanila. Yes. So, yan lang po ang kanyang naiisip na paraan po, sir. Oo. Sabi ko nga po kay Kapitan, naintindihan natin yung kanyang predicament. But of course, sabi nga ng batas, dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So, we have to abide. Sabi naman ho ni Kapitan, kung talagang kailangan gawin, mapipilitan po silang talagang sumunod. It's just that ang pangamba nga nila ay kung saan naman sana pwedeng makapaglaro itong mga kabataan. Sana po, engineer, matulungan naman ho natin sila na makakita ng pwede pong mapaglagyan ng basketball court. Pwede po ba yon? Opo. Alam po kami namin, sir. Kaya po sa Cabeza, naintindihan naman ho natin sa Cabeza. Talagang ang hangad niya lang yung mapaglaro po yung mga kabataan sa kanila. Apo. So, expect po namin na bukas wala na po itong basketball court para makapagbigay naman po kami ng update at mapabalikan ko po dito kay Aling Monica at kanya hong ma-cover ulit yung lugar. Ganun po ba? Pupunta na namin yung si Cabeza para pakausapin siya at para ipaliwanag po sa kanya yung dapat na maliwanagan at para kung matagalo natin yan at mahanap po natin ng pupwesta po yung basketball court ng mga kabataan po. Yun. Sige po. Engineer, maraming salamat po, ha? Sir, salamat din po. Salamat po kami sa inyo. Kap, magandang umaga po ulit. Okay, magandang umaga rin po, Kuya Daniel. Opo, yung Kap, pagtulungan na lang natin, kung sakali ay ma-follow up kay engineer, kung ano mabigay naman sa atin na alternatibo. At kami ho'y nakikisimpatya din naman doon sa inyong ibig na magawa. Kaya lang talagang meron din hong dalang peligro naman sa kabilang banda at meron din ho talagang nalalabag. Kaya siguro po for the meantime ay gawin muna natin kung ano yung dapat na gawin at pagtulungan ho natin kung paano naman sila mabigyan ng ibang solusyon at makatulong din itong si engineer sa atin. Ano ho, Kap? Ako. Okay. Salamat po. Sige po, Kap. Kung kami naman ay merong may bahagi ay baka maimbitahan yung kasi dyan sa may lugar ng Caloocan meron tayong basketball court dyan Baka pwedeng pagka merong liga si Kapitan Baka minsan may paggamit natin yung ating basketball court. Kapitan, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po, Kuya Daniel. Apo, coordinate na lang po kami ulit, ha? Okay, salamat po. Sige po. Salamat po sa inyong pagtugon sa amin. Ayan. Maganda na yung kasi pwede mong awayin si Kap. May ba't mo naman naawayin? Di ba? Meron namang gusto mangyari yung tao. Kaya lang, sabi nga, mahirap naman yung meron ding nalalabag. Sabi niya, gusto ko lang anong gagawin naman natin doon sa ating mga kabataan. Ang problema naman, kung hindi ho sila malulong sa drugs, baka naman sila yung masagasaan. Na parang mas delikado ata yun. It's either you make it or break it. Pareho lang yun. Patay din ang Oo. Dalawang bagay lang. It's either maoplantokhang ka, di ba? O magulungan ka. Di ba? Maoplang gulong ka. Pero okay na rin, Kuya, siguro dahil at least at this point, na-inform ang Quezon City, Caloocan City Government na yung kanilang barangay ay nangangailangan talaga ng lugar para sa isang basketball court. Kailangan din yung at least meron man lang silang recreational area. Kahit na hindi doon, basta malapit lang yung pwede mapuntahan ng mga taga-barangay din nila. Kasi ako naglaro din ako sa Kali, kaya sabi ko nga naiintindihan ko. Nararamdaman mo yung At alam ko din na nangyayari kung minsan doon.
Ano sa na kalye. Bibisit ka dun sa mga dumadaan eh. Oo. Yung mga kalaro namin nun, minsan binabalbag yung ano eh. Yung alin? Binabalbag yung auto. Yung sasakyan. Oo, kunyari, ay, tinamaan. Ganun. wag naman. Masakit pa, habang dumadaan yung auto, magsushoot. Tatalbog yun. Mababagsak ka minsan sa, sa windshield. Minsan may nayuyupi. Tapos pagka, halimbawa, tumingin yung nagdadrive, sasabihin ng tinitingin-tingin ba? Kaya diretso na lang. Ganon. Lalaban ka ba? Puro mga basketballista, nakakahubad pa lang. Tapos mga, may kiraan lang ho. Mga titong ganon. Ay, talagang para-paraan lang yan. Di ba? Ito, ibang paraan tong ginawa nitong basketball court na to. Di ba? Yan yung moving basketball court. Walang sagabal yan. Nasaan yung mismong court? Ayun, no? Lumilipat Yung yung court. Taga mo, ayan yung court, di ba? Lilipat yun doon sa kabila. Nakashoot na eh. Whole court yan. Di ba? Kita mo, whole court. Yan, ganyan na, Pinoy. Ganyan ka innovative. Di na-shoot. Lilipat naman sa kabila. Kabila naman. Takbo. Kala mo, ha? Para-paraan nga naman. Ano sinabi ni Katsupoy dyan? Di ba? Totoo ba yan? Pagka may dadaan, di mo ba nakikita? Yan nga, Hindi, totoong ginagawa ba yan? O for ano lang? Ginagawa nga nila, For pangalan nito, gusto lang for entertainment purposes lang. Totoo kayang laro yan? Oo, laro. Try natin yan minsan. Kung meron kayo kinapipiko ng tao, bagay, sitwasyon sa inyong lugar, ipagbigay alam nyo lamang po sa amin dito sa Bawal ang Pikon sa pamamagitan ng pagtawag sa telephone number 4426244. Hanapin nyo po si Rica o si Lebon. Si Lebon James, basketballista din yan. Lebon James. Pwede nyo rin po ipadala ang inyong mga reklamo sa pamamagitan ng email. Isend lamang po ito sa aming email address sa bawalampikon@gmail.com. Small letters lamang po lahat at walang patlang o space sa pagitan. At magkatuwang po nating subukang hanapan ng solusyon ang mga problemang sa inyo'y nakapipikon. Muli ako po si Monica Verallo, kung saan may Pilipino. Nandoon ako. At ako naman po ang inyong Kuya Daniel Razon para sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.